Good day everyone and good day sir. Pwede po muna kayo magpakilala. Ayan, ako po si Joshua Ramos Sierra, the Vice President for External Affairs of Arts and Culture Education Society. So may mga kaunti lang po kaming katanungan para sa inyo. Yung number one po is, what is your organization main purpose or advocacy? So, ang main purpose ng organization is to advocate yung mga artists or yung mga young artists namin na magiging future educators magdating sa arts kasi alam natin na ang sining ay unti-unting nawawala. So, narito tayo para ipalaganap ulit at ipakilala kung ano yung sining na nasa Pilipinas. Number two po is, may we request a copy of your current annual plan? Yes, ayan. So, isa-side ko na lang yung annual plan namin kasi sobrang dami changes din dahil sa last year, hindi rin gaano naging effective. Pero ngayon, nag-improvise or mas na-enhance ang aming annual. So number three, how does your organization annual plan support the university vision and mission? Ayun. Sa vision and mission, nasa-support siya kasi yung mga yung mga pagiging flexibility ng mga students, yung parang na-enhance yung mga skills namin pagdating sa mga arts like yung dance, theater, music, and yung visual arts natin. Next po is, are there existing programs or activities that align with specific sustainable development goals, SDG? Ayun, siguro ang isasabi ko dito is yung ipapasa kong proposal na Creative Constellation. So, ang SDG is SDG 17. So, ang Constellation is about collaborative ng iba't ibang organization. So, dito ipapakita natin na nakikipag-collaborate ang ating organization na sa ibang organizations din, like yung mga invitation na nila na magpe-perform kami o kaya man a-attend kami sa isang event nila. Which SDGs do you think your organization contributes to the most? Ayun, para sa akin, yung SDG na nag-contribute the most sa ating organization ay yung SDG 4, which is the educational quality, and SDG 5 na gender equality. Kasi alam natin na walang bias or wala tayong parang balance ang lahat. Walang maangat, walang mataas, or as in, sobrang balance ng quality talaga, equality talaga. Yeah, thank you. So, next, what challenges have you encountered in integrating SDG-related activities? Ayun, siguro sa mga na-encounter namin, sobrang dami kasi hindi naman palaging kailangan lagi yung SDG. So, syempre, tinatry namin i-elaborate o kaya man i-emphasize pa namin yung ibang SDG or yung ibang part ng SDGs natin kasi hindi lang puro arts kailangan may purpose talaga kung bakit tayo nagpapakita ng arts. For example, yung yung sa mga festival dance dito sa Bataan na pinapakita talaga natin kasi hindi siya nabibigyang spotlight or hindi natin na-emphasize na meron palang ganito sa ating lugar na may naitatago pa pala ang Bataan. So last question, how can student members help strengthen your organization commitment to the SDGs and University BMGO? Ayun, nakakatulong yung mga members namin. Siyempre, una, support nila. Then yung presence nila every time na uma-attend sila sa aming mga events, gaya ng mga na-arrival. Ayan, natutuwa din kami kasi nga, kahit sobrang dami namin. And, nung una is, konti lang talaga, like, 24 lang kami. Then, nung dumating na yung mga first years namin, dumami. And, mas nag-strengthen siya kasi akala namin hindi na parang bubuo na talaga yung ACES kasi sobrang hirap namin na ipakilala yung ACES, pero ngayon nagdo-double effort na yung lahat, binibigyan talaga ng emphasis and nabibigyan tayo ng spotlight na may pakita ang ating arts talaga. Yan, very well said. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Good day everyone, I am Janet S. Espinola from ACES Organization. But before we proceed to our interview, can you introduce yourself first, sir? So, hello again. My name is Joshua Ramos Sierra, the Vice President for External Affairs of Arts and Culture Education Society. So, sir, we chose your project proposal po kasi. Kaya, we're hoping po na you explain it po na kung ano po yung title and kung ano po yung SDG involved po sa inyong project proposal. So, ayun, yung title ng project proposal namin is about Pintahusay
silip sa museo, ginhawa ng isip. So, iyon ang SDG ng SDG 4 and 5, which is the quality education and good health and well-being. So, yung under nun is about sa mental health awareness natin dito sa Pilipinas. So, dapat na-implement namin siya ng October since medyo naging, nag-rattle kami ng konti sa mga events namin na feeling ko may integrate namin siya sa arts month. So, feeling ko may iba din natin yung natin siya yung pagiging under niya, kung ano yung mismong theme ng aming project proposal. So, thank you for that answer, sir. Can you elaborate it more? Where is the inflammation, something, yung mga yung mga... Sige, tuloy lang yan Thank you for that answer, sir. Can you elaborate it more po kung kailan yung implementation, yung mga collaborative po, something na may involve po sa inyong project proposal? So, ayun. So, yung implementation, gaya nga nasabi ko kanina, mamumove siya ng February during Arts Month natin. And yung pag-engage natin sa mga students, since competition siya na type, dahil Pintahusay is about paintings na parang siyang poster type, pero more on specific, like more on deeper meanings, kung ano yung pinapakita ng mga students natin. So, yung pag-implement namin na is siguro magiging community-based kasi it's an invitational. Pwede tayo mag-invite ng mga outsiders or pwede tayo pumunta sa labas para magpagawa ng ganitong program or ng ganitong competition. So, pwede din dito sa natin magiging school-based siya na sa feeling ko kasi mas maganda din talaga na nai-invite natin yung iba't ibang artists dito sa DPSU, lalo na sa buong Bataan na merong ganito na nagpapalaganap yung organization natin. So, that's all for today. Thank you po, sir. Good day, everyone. So we are the Group 2 and here we are presenting our revised project proposal about Pintahusay. So allow me to present my reporters. My name is Noel Iconsus. And I am Joshua Ramos Yorquiza. And I am Janette Espinola. I am Grace Ninjays Deborah. I am Anessa J. Diaz Conde. I am Martin Reeses Telon. And I am Mourinho Ina. Before we start, we will have the contents of our project proposal. First, we have executive summary. Next is the background and rationale. Third is the project description. Next is the project enhancement plan. Next is the implementation of the resource plan and SDG and VLGO's alignment, matrix, evaluation plan, conclusion, and references. So first, we have the background and rationale. So, on our original project proposal, we have the Pintahusay, Sugat sa Museo, Ginhawa ng Isip. So, this project aims to advocate the mental health awareness in the DPSUBC, and it is inclusive only for the campus. So, inaanyayahan lang namin dito yung mga bata na magkaroon ng artwork competition na kung saan pinapakita nila or nag-advocate sila through the arts using the mental health awareness theme. So, ang naka-under dyan SDG is the SDG 4, which is the quality education, and SDG 11, sustainable cities and communities by promoting inclusive. So, the revised naman is yung about sa sining at galing, pagpintang kwento ng pag-asa at katapangan laban sa cancer. So dito naman is naka-align naman to sa ating World Cancer Day since hindi siya na-implement noong recent October, and ngayon ay gusto namin siya ma-implement during Arts Month, which is the February, and kasabay nun ay dual celebration natin ng ating World Cancer Day, which is the February 4, 2026. So ang ating SDG na naka-under din ng SDG 3 and SDG 4, and under din siya ng SDG 17. So ano nga bang SDG na yun? So ang SDG 3 ay good health and well-being. So bakit nga ba siya naka-under doon? So syempre, World Cancer Day tayo, and gusto natin i-advocate na magkaroon din tayo ng awareness sa mga tao hindi kaya or gustong magsalita na may ganito silang mga karamdaman. And dito, pinapakita natin na sa paggamit ng arts para masuportahan natin yung mga may cancer
dito sa Pilipinas. Next naman is yung good quality education, yung SDG 4. Ano nga ba ang SDG 4? So, syempre, sa paggamit niyan, nag-advocate tayo at nagbibigay lang tayo ng awareness para sa iba't ibang mga tao. Last is the SDG 17. So, ang SDG 17 ay partnerships and goals. So, ano nga ba yun? So, kaya naman siya nilagay sa SDG 17 is collaborative to ng iba't ibang organizations or invitational man din to or magiging open to para sa lahat ng ating students na gustong sumali sa ating advocacy and sa mga campaign natin. Siyempre, hindi lang tayo naka-focus sa arts kundi sa pagiging or pagbibigay ng advocacy sa lahat. So now, let's proceed to project description. So, for the project description, ang title na palit namin sa unang title ng ating Pintahusay is Pintahusay, Sining at Galing Pagpinta ng Kwento ng Pag-asa at Katapangan Laban sa Cancer. Katulad nga ng sabi ni Remo kanina, yung sineselebrate na dito sa revised paper ng project proposal is yung sa World Cancer Day, hindi na siya mental health awareness. So, ang target beneficiaries namin is student pa rin, pero student na gusto na lang mag-join sa advocacy ng project proposal nito. So, let's have the objectives. The Pintahusay aims to provide students with professional hands-on experience in various artistic disciplines. Also, to promote a deeper understanding and appreciation in students who are experiencing cancer. And to cultivate and strengthen strategic partnership with other organizations, fostering a collaborative and supportive community. Next is to create a compelling and cohesive narrative, culminating in a final showcase and art exhibit. The last one is to align with and contribute to the principle of Sustainable Development Goals 17 by demonstrating the power of cross-organizational partnership. So we have the 5 key activities involved in this project proposal. The first one is art workshop and training. Dito is, iti-train muna natin yung mga students na gusto mag-join sa ating Pintahusay. Pagkakaroon sila ng workshop and trainings para mas ma-improve ang kanilang skills. The next one is storytelling through art session. Dito naman is magkakaroon ng collaborative yung mga students na gusto mag-join sa ating Pintahusay para i-share ang kanilang mga emotional para mas ma-build ang kanilang confidence and connection. The third one is partnership and collaboration meetings. Dito is magkakaroon na tayo ng more on collaborative sa other school or other art communities and health institution. The fourth one is artwork creation phase. Dito na is nag-involve na yung paggawa ng artworks or yung pag-develop ng mga artworks. And the last one is final showcase and art exhibit Pintahusay. Dito is created na yung paintings or mga artworks ng students and i-exhibit na natin sila sa BC grounds or sa pwesto ng ating BC Balangang Campus. So, ang duration timeline nito is 2 months. Ang original na Pintahusay is 1 month lang siya. So, nirevise namin siya in 2 months. Ang first month is January. Ang January is magiging preparation ng mga students. Pero ang second month is February, dito na nag-i-involve yung developing, creating, at saka yung exhibit ng artworks ng mga students. For the last one is yung expected output or outcomes naman, is dito yung we expected na students is mas maging meaningful artistic or magkaroon sila ng knowledge about sa mga skills nila sa hand-on paintings. And also, we expect na ang participant is magkaroon sila ng develop practical skills and also yung different techniques allowing them to express their journey of hope, courage, and resilience. Also, in this project, mas ma-enhance ang collaboration sa other organizations, educators, health advocates, and local art community. For the last one naman is, dito is, sa project proposal na to is ma-enhance or masasabi natin na mas masasabi ang story ng world cancer or ng mga students experiencing cancer through arts or visual arts. And also, for the last one, yung mga artworks na gawa ng students is magiging tangible proof siya na naging successful ang ating project. That's all. So
So sa susunod naman po na part po is yung sa project enhancement plan. So sa original po is sa proposal basis is nagsimula po tayo. Nagsimula po tayo sa part na sa mental health awareness po. So yung part na yun is doon din na-showcase yung kanilang through art na pwede rin nilang gawin pang therapeutic and pag-showcasing. And dahil sa pag-revise po natin dahil nga umabot po siya sa Arts Month and nabigyan din tayo ng 2 months na preparation which is magsisimula ng January and execution yung February naman po. Sa January po is nagbigay na marami pang mga parts. Tulad sa mga goals natin is mga original na pag-advocate lang sa mental health. And ngayon naman is yung pag-focus sa mga cancer survivors dahil sa pag-celebrate sa February 4 which is yung Cancer Awareness Day. And dito naman sa part I, sa SDG or BMGO ng sa BPSA is dito na po-focus din sa mga community involvements and then pagkaano din sa mga health and safety din sa mga pag-insure ng mga tao. Dahil we know naman na it is important din na to know and to appreciate din sa mga cancer survivors sa kanila pag-stood up sa pagka-strength nila. Through gawa sa mga art and especially in this art competition, dito din na ipapakita na their care and ano din yung napapakita nila yung mensahe nila is through art and what yung ano yung imagine nila. And then sa mga activities naman na pwede magawa naman is yung una ay art competition, exhibition, pero dahil nga arts month na magiging mas specific din na hindi lang naman yung exhibition art competition na marami din i-offer yung ACES organization. Kundi magkakaroon din ng mga workshops in booths. So yung mga workshops in booths ay magkakaroon din ng yung fund doon is makakatulong din. Kung anong din kung ano din nung naipon nung mga part na yun sa araw na yun ay pwede rin siya magamit for future purposes. Na pwede rin na makapag-advocate, makakatulong din, at sa mga other projects din na makaka-benefit inside and outside the organization. And then sa SDG naman ay highlights and strengthens SDG 17, strengthen the means of implementation of prevalence, the Global Partnership for Sustainable Development and alignment of BPSU BGMO area, funding and other resources. So sa mga activities, dahil nga mas nagkaroon pa tayo ng time to innovate and makakuha pa ng mga other resources, pwede pa tayo makaisip na kung ano rin pwede makafund at makatulong din. So dito, dahil sa mga fund na yun, ay makakapokus tayo sa beneficiaries. So sa una, ay makakapokus tayo sa original project ay mga people who are in under sa mga mental health conditions. At ngayon naman, dahil ngayon ay to recognize cancer survivors for their strength to introduce them as their way of expression and to advocate as a show love and support. So, art naman ay, sa art competition is, dahil na afternoon ay magkakaroon din ng exhibition. And dito rin nagbibigay ng, it creates foster an environment and social interaction din. Dahil nga, pwede rin tayo maka-create ng mini museum na under din sa student center na pwede rin to recognize, to know, and to be aware din na gawa ng isa-isa sa mga participant na gumawa ng artworks na sumama sa competition. At dito rin na nagkakaroon din sa SDG 3 na part ng Healthy Lives, SDG 4 Quality Education na pag-advocate and promote, and then sa BPS and BNGO ay yung community involvement. So dito talaga nakakatulong magkakaroon ng dahil sa big event na nagawa, pwede rin makakuha ng mga tao, mga audience, mga visitors na magkakaroon ng involvement at to learn, to advocate, and to be aware about sa environment to celebrate. Na hindi lang sa arts, kundi as a Cancer Awareness Day na pwede rin pala art not to be a therapeutic. And sa sustainability plan naman po is to promote an inclusive art-based art competition project and advocacy for students who experience mental health condition. And dito naman po is enough to advocate and to be aware na their importance of how significant talaga ng how they stood up na sa mga battles. Wala man tayo, hindi man naman natin maibigay talaga ng pangailangan nila. Pero to be aware na to learn sa mga ibang tao, mas makakatulong ito. Maging aware na to be part din tayo sa ano. And dito rin na din siya, similar din or same lang din siya sa mga SDG at BMGO na mayroong SDG 3 na health
quality health, SDG 4 din sa mga quality education, and SDG 17 na partnership and sa mga community involvement. So dito, na-instead lang na na-focus na to be aware na sa mental health awareness, with the detailed revise naman ay mas makakakuha pa tayo ng mga mas maraming audience dahil sa pag-festive na nakaka-focus din siya sa SDG 3 and 4 and sa BPSUM, BMGO na community involvement na mas makakakuha pa kami ng mga audience and visitors na to share and makakagawa pa. And especially na baka possible din makakuha din maraming participant na makaparticipate sa competition. So, Invitation and research class, dito is nagpo-focus kami na makapagbigay ng inspirasyon ng pag-asa upang sa pamamagitan ng paggamit ng mga visual arts like paintings and drawings, and sa pamamagitan din ng pakikipag-ugnayan namin sa iba't ibang organization na sumusuporta ng mga cancer survivors and health institutions. So sa February 4, dito namin gaganapin yung project na ginagawa namin, and dito is pwede namin gumamit ng mga painting workshop na nagpo-focus lamang sa mga stories about resilience. And dito, pwede din kami, and sa amin namang resource class, dito is magkakaroon kami ng mga financial needs like sa mga art materials and sa mga tao like volunteers and artists. Yun lang po. Salamat po. Okay, the next naman po please. SDG and BMGO alignment matrix. Sa isang festival naman po, sinusuportahan nito ang SDG 3 na kung saan ang good health and well-being dahil nakatutulong ito sa mga estudyante na apektado ng cancer na ma-express ang kanilang nararamdaman at makabuild ng pag-asa sa pamamagitan ng singing. It also supports SDG 4 quality education sa pamamaraan ng pagbibigay ng mga hands-on activity and workshop na kung saan mabibigyan sila ng pagkakataon na matuto sa iba't ibang technique sa pagbibinta. And also, SDG 17, partnership for the goals by working with the health groups, artists, and community partners para mas maging maayos at successful ang ating project. These goals connect to the university and BMGO by promoting student growth, encouraging creativity, building strong community ties, and showing care and support for students facing challenges. The project also supports the school's aims to guide learners in becoming compassionate, skilled, and active members of the community who value teamwork and cultural fitness. So, sa next slide naman po is yung evaluation. Ito po yung naging pinagbasahan po namin is yung na quarter evaluation plan. Then, ito po naman po yung revise ng evaluation plan na ginawa po namin project proposal. On the evaluation of Pintausay Art Exhibit will focus on the more artistic growth and aligned sa sustainable development goals. Then, naging success siya by measured ng mga percentage of participants reporting improved skills and nag-increase din yung confidence nila ng kanilang mga artistic abilities. And as well po, yung positive feedbacks and yung reflecting a deeper appreciation of diverse art forms, nag-align din yung SDG 3 sa yung SDG 4. Then dun sa financial management naman is naging success din siya na by adherence the budget of the securing of additional fundings or yung humingi tayo ng tulong sa mga sponsorship and kasama din natin yung organization na Arts and Culture and Education Society. Then kasama din yung mga partner ng organization. And dito pumapasok and nag-align yung SDG 17 na fostering a more interconnected arts community. And for the outcomes naman po is will be rigorously verified through documentation and yung mga paper reports and yung mga evaluation na nanggaling sa mga bata or sa mga nag-facilitate ng event na ginawa po namin na
para maging accurately assess yung exhibit na ginawa namin and overall impact and yung success nung pinaka-project proposal po namin. And yun lang po. In conclusion naman po, ang Pinto series nagpapakita ko paano ang pagpapalago ng kakayahan ng sining at pagtitiwala sa sarili. Kasama ang pagtulong ng mga grupo at komunidad na nakakabunga ng magandang pagbabago sa bawat tao. Nakakatulong din ito sa mahalagang layunin ng Sustainable Development Goals na yung SDG 3 na para sa kalusugan at SDG 4 para sa dekalidad na edukasyon. At yung last is yung SDG 17 para sa maayos na pagtutulungan ng mga grupo. At sa ganung paraan, nakakatulong din ito upang mapaunlad yung mga kasanayan sa sining at pagdami ng mga voluntaryo at mga estudyante na sumali. At nagpapakita din ito ng mga magandang kalagayan at suporta sa pag-aaral. Hi, I am Marky Brisestaron and I am a writer and researcher of our project proposal. Ang insights ko naman po para sa aming project proposal is kung paano nakapagbigay ang sining ng positive na pagbabago sa isang tao. At sana ay lahat ng ito ay makatulong. Yun lamang po. Thank you. Ayun, so ako po si Rainier Plata and ang naging contribution ko po sa aming ginawang project proposal is I'm a writer and I'm a researcher of our proposal po. And yung insight ko naman po dun sa ginawa po namin proposal is sobrang talagang, kumbaga yung una is medyo mababaw lang siya, is yung nagawa po namin is sobrang lalim ng patutunguhan ng proposal po namin. Like na magpo-focus nga po siya sa cancer na hindi po siya na-i-release noon and now is marirelease na po namin siya dahil po sa ginawa namin project proposal. And dun naman po sa mga SDG, yung Sustainable Development Goals is may mga nadagdag po kami like yung SDG 3 and 4 and meron na rin pong naging 17. And dun po sa una is meron lang pong SDG 3 and SDG 11. And yun lang po. Thank you. Good day everyone. I am Grislin Joyce B. Borja, one of the researcher and writer of this project proposal. My insight about this proposal is sana maging matagumpay ang ating project para mas matulungan at mabigyan natin ng pag-asa ang mga cancer survivors sa pamamagitan ng sining. At syempre sa ating project mas nakita ko na naging inclusive tayo sa pamamagitan ng pagpupromote hindi lang sa mental health awareness na kundi na-integrate natin ito sa sining. Sana maging mas matagumpay ito para marami tayong matulungan. Ayun lang. Good day everyone, my name is Santesa Judy Osconde. I'm one of the videographer, researcher, writer, and interviewer. Yung insights ko is marami akong naging knowledge and ideas about sa mga taong may cancer. And marami pa pala tayong pwedeng gawin para masuportahan and maibsan yung nararamdaman nila. And naniniwala ako na sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng pag-asa and marami pang pwedeng maniwala na magpatuloy pa. Yun naman po, thank you. So, my name is Noah D. Consus, and sa aking contribution naman po sa term paper is, ang ginawa ko po ay documentator, editor, at researcher. Sa insight ko naman about sa paper is, mas umayos siya. Noong una kasi, sa original paper kasi is, naging independent siya dahil naka-cover up siya nun from October, so naging focus lang siya from mental health and then sa art competition. At nung numove siya nung 2 months, which is January and February, mas nabigyan siya ng time, nabigyan pa ng mga more resources, innovation, and nagbigay ideas pa na to educate and advocate at lalo na nag-change its theme na naging Cancer Awareness Day with the connection pa rin sa art competition at lalo na naging dependent siya kasi masasabay siya in February ng Arts Month o hindi at mas makakahatak pa at makakatulong pa dahil rin siya ng mga visitors. Yun po. Thank you. Hello, I am Janelle S. Espinola. I am one of the researcher, writer, interviewer, and videographer. So, for my insight naman sa aming project proposal is, I hope na this is maging successful siya para mas maano natin advocacy ng mga paintings na gawa ng mga students para sa mga may cancer na people and also para maging yung mga paintings this magbigay appreciation
and meaningful sa mga tao makakita nito. Ayun lang. So, hello guys, my name is Joshua Ramos Siraquiza and I am one of the researcher, writer, videographer, and interviewee of this project proposal. So, my insights for this project proposal is very, medyo mahaba kasi natutuwa ako na nabago namin siya or na-revise or nagkaroon tayo ng improvements dahil di man siya na-implement nung nakaraang October dahil sa mental health awareness and naka-under din siya sa ating pagbuo ng ating mga arts. Pero ngayon, mas pinili ko na pinili namin na mapunta siya ng February na kasabayan ng ating Arts Month and dual celebration na din siya ng ating World Cancer Day. So dito, mas na-emphasize natin na bigyan sila ng spotlight or mabigyan sila ng attention na hindi lang sila nag-iisa sa mundo ito na sa paglaban ng cancer, kundi tayo as students or future educators na nakikisa tayo or nakikiramay tayo sa kanilang paglaban. And natutuwa ako dahil hindi lang SDG 3 and 4, kundi na SDG 3, 4, 11, kundi mas nadagdagan siya or napalitan natin siya ng SDG 3, 4, and 17, which is the good health and well-being, quality education, and collaboration with other organizations or yung pagkakalab. So, dito mas naging inclusive tayo kasi nga throughout the year, mostly sa mga projects namin is naging exclusive dahil naging independent lang kami sa sariling namin. Ngayon ay naging independent na rin kami dahil gusto namin na mag-participate yung iba't ibang organizations dito sa ating campus. And nakakatuwa dahil alam ko na yung project na to ay magiging matiwasay or ma-implement natin to ng sobrang ganda dahil syempre hindi lang about sa arts kundi na ipapakita natin yung kanilang yung nabibigyan natin sila ng spotlight sa kanilang paglaban throughout the cancer. Yun lang po.